Magandang araw po sa inyong lahat mga karibin natin at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas at ito nga mga karibin natin na 28 million jackpot prize biglang naging 500 million. Nako, instant lobo ang premyo pero sino ang nanalo? Yan ang tanong ng taong bayan. PCSO. Oh, yan, tinatanong po yung PCSO kung sila kung sino po yung nanalo, hindi po yung sila yung nanalo. Ano? Ito po yung mga karibin natin ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Viral Pinas. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Viral Pinas. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload nating reaction video. At ito na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. 28 million po, 249,201. So 28 million. Opo. In all other countries in the world, progressive meaning yung jackpot ay lumalaki base sa mga tumataya, base sa dami ng taya. Tama po, I agree. Never in the world, only in the Philippines, na yung jackpot ay dadagdagan hindi dahil sa mga taya, kundi dahil sa kinita na ng PCSO sa prize fund reserve. You agree with me? Kasi sa lahat po ng mga I agree, Your games, Honor. I agree, Your Honor. progressive po yun. I agree, Your Honor. Yung sobra-sobra ng pera, i-boost natin doon sa kulang na ayuda sa mga nangailangan natin pobreng kababayan. Which is chemotherapy, kidney dialysis, ambulansya, wheelchair, hospital bills, gamot, etc. etc. Doon natin i-boost yung surplus kasi yung mga nabanggit ko mga tao, kulang ang tulong. Sayang pa yung daan-daan milyon o bilyores. In this case, in December of last year, ang augmentation niyo umabot sa 1 point something billion. Tama? Oh. So yung 1.7, thereabouts, 1 point something billion, ibinuhos niyo na lang sana doon sa kawang gawa. Kaysa naman napunta lang sa isa, dalawa o liman o ilang tao lang nanalo. In our agenda, many issues that needs to be tackled. First and foremost, we will tackle a very important and pressing issue. Issue that has been the main concern for a long time by many lotto players. And that issue pertains to the integrity of the game. Na ang tanong, talaga bang may nananalo sa loto? Hindi ba naman manipula yung laro? O baka naman ito ay moro-moro lang, sabi nga ng mga marami na nakipag-usap sa akin. So, isa po yan sa unang-una natin talakayan. Now, having said that, umpisahan natin yung concern ng marami, yung pagdadagdag ng 500,000 sa nanalo ng December sa 649. Not only doon sa 649, kundi sa 642, 645, 655, and 658. Kasi nga po, yung pagdadagdag, pagkakarga ng big amount sa isang game, in this case sa 649, in the amount of 500,000 pesos, ay questionable. It is not a smart business practice. Let me remind you that PCSO is in the business of charity. Negosyo rin po ang PCSO. Walang negosyo sa buong mundo na meron na nga silang kita at yung kita nila ay ibabalik para isugal nang sa gayon papanalunin ng isa
ng isang tao. Bakit kinakailangan magdagdag? In the case dun sa 649 noong December na game, I think napanalo yon, was it January? At December and January, nagdagdag ng 500,000 pesos. 500 million pesos. Now, let's start with that. Yung pong pagdadagdag, pagkakarga, augmentation o tawagin sa isang lotto game, ang reason noon ay para dumami yung mga mananaya. Matagal na ho ba na-practice yun, Mr. Robles? Good morning, Mr. Chair. First of all, let me describe add a little po dun sa promotion. Okay. Pwede ba lahat kayo ay mag-oath taking muna by the COMSEC? Those who were present last September hearing, that you saw also before na, di ba? Like Ms. Javier and Chairman Kua, you need not to take the oath anymore. Hindi na kailangan, sir. So the rest, yes, sir, the rest. No, sir. You were not here last September pa na, sir. Can you raise your right hand? Do you swear to tell the whole truth and nothing but the truth in this committee, in this public hearing? Yes. Thank you. Please. Go ahead, Mr. Robles, General Manager, PCSO. The floor is all yours. Good morning, Chairman. In December, way back in October towards the end of October, during our anniversary, the board has decided on our 89th anniversary. Mukhang nauutal-utal si si chairman, mga karibin natin, nauutal-utal, no? Ha? Ano sa palagay niyo po? Okay. Pwede ba lahat kayo ay September pa na, sir. All bets for 89 million. That is our way of promoting and celebrating our anniversary. This was taken from the prize fund, Your Honor, and which, as our records show, really increased our sales. And then, encouraged by that, for the December, knowing that we have a surplus fund for our prize fund reserve, the board has decided to create another promo. Ang tawag po namin, Handog Pakabog. No? This is really a marketing campaign to encourage more, and as a way of thanking the bettors to bet more and participate more, para po pag-usapan yan at ngayon to excite the market. And I'm happy to inform you, Mr. Chairman, that for the last 30 days, bumalik na po yung ininvest namin doon, and we made 800 million po in net, not to mention the taxes po that it generated. Okay, you made 800 million pesos out of that promo and marketing strategy na ginawa ninyo para to encourage the bettors, stimulate bettings. 800 million. Ang tanong ko po sa inyo, unang-una sa lahat, legal ho ba yun? Yung kayo po ay mag-augment sa jackpot ng mga lotto games ninyo coming from the prize fund. Like I said kanina, kita na po yun eh. Bakit natin ibabalik pa? At number 2, sabi nyo meron kayong surplus. Di wow, kung meron kayong surplus, gamitin na lang natin dun sa mga very important projects. Ibalik natin sa charity, ibigay natin sa mga ospital, paggamot ng mga chemotherapy, kidney dialysis, so wheelchairs, ambulansya. Bakit natin ibabalik doon sa loto para pustahan at panalunan ng isa o dalawang tao?
it's not is a wise business practice. Do you agree? Kasi kung sa isang negosyo, hindi nila gagawin yun. Kasi kita mo na yun eh. Bakit mo ibabalik doon sa jackpot? Mr. Chair, ang tawag po namin doon sa price fund reserve, it is really meant, pag nagdidip, kunyari, marami hong tinamaan, it was really meant po to be part of the price fund. So as you know po, Mr. Senator, our revenues are already appropriated by law. So talaga pong may paggagamitin yan. Ay kung hindi po namin gagamitin yun at the end of the year, it will be reverted back to as dividends and taxes, at yung kalahati po nun pupunta din naman po sa charity. Yan po ang mangyayari ron at the end of the year. But here we decided po to use it. So Mr. Chairman, it got the same results and more. Kasi pati ang taxes po na naibigay sa gobyerno, mas malaki po dito in the span of 30 days ng promotion namin. So I think, Mr. Chairman, by and large, it's a very successful promo. Yan po ang aming pong pananaw doon, because not only did we get the charity, but we generated more taxes po, and meron pa po kaming income from that. Ay, eto mga karibin natin, ako po, napaisip ako dun sa sinasabi niyang promotion, no? Hindi ko alam kung yung promotion po nila ay yung pagpapanalo, di ba? Ng ilang tao lang, or yung sinasabi niyang yung price, di ba? Sa bagay, parehas din naman yung magiging resulta nun eh, di ba? May encourage yung mga tao na tumaya talaga sa loto kasi may nananalo, di ba? At saka tumataas po yung premyo. So, okay. Okay. Bago ho kayo nag-decide ng board ng 89th anniversary nyo na mag-augment sa jackpot, sa lahat ng games, ng lotto games, sa jackpot coming from the prize fund, did you do a thorough study para makita kung talagang dapat gawin yon? Meaning, yung pag-augment nyo ng 500,000 halimbawa sa isang game, would that generate more revenue para sa PCSO in terms of taxes, which nabanggit mo? Would that 500,000 maibabalik, yung ininigay nyo, maibabalik doon sa prize fund? Nag-invest ka kasi ng 500,000, right? So when you invest something, dapat ina-assume mo na pag-aralan mo o na-anticipate mo na yung 500,000 ibabalik. Kasi lalagay ka ng 500,000 sa 614 na halimbawa na games, i-augment mo, kung ang babalik lang dyan ay 10% o 15% o 20% o 50% pa, huwag na. Dapat kung nag-invest ka dyan ng 500,000 augmentation doon sa isang jackpot sa 649, dapat ang balik niyan, hindi lang 500,000 or more pa dapat. Ganun dapat ang mga ginawa niyo study. Kasi kung hindi, huwag niyo sana ginawa yon. Mr. Chair, meron po kami pag-aaral dyan, but the rule of thumb po in lottery, ito po ay jackpot-driven. The more the jackpot is, the more they will come. Yan po ang basic. I understand. Pero dapat ang jackpot is progressive. In all other countries in the world, progressive meaning yung jackpot ay lumalaki base sa mga tumataya, base sa dami ng taya. Tama po, I agree. Never in the world, only in the Philippines, na yung jackpot ay dadagdagan hindi dahil sa mga taya, kundi dahil sa kinita na ng PCSO sa prize fund reserve. You agree with me? Kasi sa lahat po ng mga I agree, Your games, Honor. I agree, Your Honor. progressive po yun. I agree, Your Honor. It's called the snowballing. Tama po kayo. Snowballing, On progressive. a normal, on a regular basis, that is po what we do. Kaya nga po tinawag namin to, this is a promo po. Once in a while, they go into promotion po talaga. Mga lotteries po, they go into promotion to spur it up. Yung kauna-unahan talaga naman really is, for example, you really put it there
Sabi ko nga po, that is po part of the business decision na ginawa po namin, and we have here po the results that made us more money than what we invested. I think it's kung overall the 50% in 30 days po. Malaki na po 'yon sa aming tingin. So, ang tanong ko, bago sa sunod ko katanungan, so yung 500,000 halimbawa na in-invest nyo nung 649 games noong December na may nanalo 640 million, 500 million doon ay galing sa prize fund reserve. Nabawi nyo ba yung 500 million na in-invest? Opo, with income pa po. Magkano ang bumalik? Okay, para mapabilis tayo, 640 million yung price. So, ibig sabihin, 140 million lang ang na-generate mula sa mga mananaya. Simple mathematics to. Because the 500 million came from the prize fund reserve na inaugment. Mr. Chairman, if I may, Yes. we added 472,750,000. Well, you said sa previous hearing, 500 million. Hindi po. 500. Well, it's a rounded off kasi yung pot po binuo as 500, Okay, sige. 500. Magkano po So hindi po yun yung exact dahil dati na pong meron yun eh. Okay. So we rounded it off para po madali So, naman. magkano pong inad? We added 472,750,798. Ang na-generate pong sales niyan is 675,122,860 with an income of 202 million. Teka muna, so bago kayo nag-augment ng 470 million doon sa jackpot ng 649, how much was the jackpot price prior to adding 470 million? 28, yung normal po dyan would be 28 million po. Hindi, di ba nag-add po kayo ng 472? Opo. Bago niyo po dinagdagan ng 472, magkano po yung jackpot price? Ito yung una. 28 million po, 249,201. So 28 million. Opo. Okay. So we added 472 million, and the sales from that promo, from that action po was 675,122,860, netting us 202,372,061 po. So doon sa dinagdag yung 472, bumalik, magkano bumalik po? 675 po. 675 ang balik. Opo. So meron kayong gain na 100. 202 po. 202,372. The reason why I'm asking that, Mr. Robles, ito yung issue. Sa 649, 14 million ang total combinations. Tama? Opo. You follow me? Lahat Opo. kayo? So 14 million combinations, you times that sa 20 equals to 280 million. Opo. Tama? So kung ima-minus mo yung 280 sa 640 kasi yun ang naging jackpot eh. Tama? Is equals to 360 million. So napafollow niyo pa ako. Now, lumilitaw, ayon po sa mga taong nag-reply sa akin sa social media, mga taong nakausap ko, yung mga mananaya, pinalobo yung price, yung jackpot, para tayaan. At sino yung tumaya? At paano yung pagtaya? Yung sobra-sobra ng pera, i-boost natin doon sa kulang na ayuda sa mga nangailangan natin pobreng kababayan. Which is chemotherapy, kidney dialysis, ambulansya, wheelchair, hospital bills, gamot, etc. etc. Doon natin i-boost yung surplus kasi yung mga nabanggit ko mga tao, kulang eh. Kulang ang tulong. Sayang pa yung daan-daan milyon o bilyones. In this case, in December of last year, ang augmentation niyo umabot sa 1 point something billion. Tama? Opo. Oh. So yung 1.7, So yan mga karibin natin na
Yun nga, sino po ang tumama? Sino po yung nanalo, di ba? Kasi umamin na po yung PCSO na, di ba? Edited nga yung picture, no? Para daw maproteksyonan yung mga nanalo. Oh. Well, anyway, mga karib natin, pag ganyan, mawawala po yung transparency. Diba? Kung hindi, inedit nyo na nga, diba? Hindi nyo what is the purpose? Anong purpose na nag-picture pa kayo, diba? Kung hindi rin naman makikita, hindi rin naman makikilala. Diba? Documentation lang, ganon. Pero ang hinahanap po ng taong bayan, kasi nagdududa na, yung, diba, ipakita nyo kung sino po yung nanalo, pati yung ticket. O, yan. Kaya ngayon tuloy na kayo na pagdududahan kayo dyan sa PCSO, no? Kasi gaya nga ng sinasabi ko nung mga last vlog pa, mga karibin natin, na itong Swertres, mga karibin natin, hirap na pong tamaan. Pero dito po 6 na numero, easy, di ba? Halos every 2 weeks, 3 weeks, may nananalo. O, saan pa kayo? Diba? Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po dito sa balitang ito. Comment lang po sa baba para alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito, no? At yan, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-upload sa nating reaction video. Yan mga karibin natin, maraming salamat po.